Sama-sama tayong magiging saksi. Aalokin maging state witness, ito po ang balak gawin ng Justice Department oras na makabalik sa bansa si dating Police Colonel Royina Garma matapos siyang maharang sa Amerika. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman pupunta raw sa Kamara bukas para kumprontahin ang Quad Committee na nagsasagawa ng mga pagdinig tungkol sa war on drugs. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Nakalabas ng bansa si dating Police Colonel Royina Garma, ang dating police officer na nagbunyag sa House Quad Committee ng umano'y reward system sa giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama raw niyang umalis ang kanyang anak. She took PR 104 last Sunday here, PR 104. She arrived in the US in San Francisco. Wala siyang hold departure order. She's not been charged with a crime, kaya pwede siyang lumabas ng bansa. Kasama niya ang kanyang anak na babae. Pero naharang sila sa San Francisco Airport sa Amerika ayon sa DILG Secretary. Kanselado raw kasi ang kanilang US visa. Apparently, in the course of the hearings ng Senate, her visa was canceled. So, nagbakasakali yata siya na pumunta ron, dumating siya sa Amerika. Ang USINS ang nag-flag sa kanya, detained sila, and they are in the process of being sent home here. Inaayos na ng Bureau of Immigration ang pagpapabalik sa kanila sa bansa. Oras na makabalik ng bansa si Garma, ayon sa Justice Secretary, aalokin nila siyang maging state witness. We intend to offer her witness protection for that matter. At least for the matters that the Quadcom is seeking from her. And of course, there are other things that we are conducting. Ang purpose naman ng case build-up is to make sure that those cases to be filed are strong cases. She may be part of it in one way or the other. There's no case against her. Pag-uwi niya dito, she can just go home. She can, but we will offer her protection. Ang House Quad Committee, tuloy ang mga pagdinig. Sabi kagabi ng dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, dadalo bukas ang dating Pangulo. Pero ang nakatakdang hearing bukas, ipinagpaliban muna dahil may kinukumpirma pa raw sa mga testimonya ng ilang testigo. Sabi ni Panelo ngayong araw, tutungo pa rin daw si Duterte sa Kamara bukas para komprontahin ng Quadcom sa pagpapaliban ng pagdinig nang hindi raw sila inaabisuhan. Gusto raw ng dating Pangulo na mag-schedule ang mga mambabatas ng 10 araw na marathon hearing. Pero sabi ng Quadcom, wala naman silang natanggap na kumpirmasyong dadalo sa pagdinig bukas si Duterte. Ang mga nauna raw nilang imbitasyon, inisnab naman daw lahat ni Duterte. We're supposed to have a November 13 hearing, but we decided to cancel it yesterday. Ngayon sasabihin na pupunta. Ano ba talaga, kuya? Hindi rin daw totoong wala silang abiso sa kampo ni Duterte dahil nagpadala raw sila ng sulat sa kanya na postponed ang hearing. Kagabi rin daw nag-message ang isang tauhan ni Duterte sa Quadcom para sabihing natanggap nila ang abiso at gusto raw ni Duterte makumpirma kung totoong kanselado ang pagdinig. Sa social media lang daw nalaman ng mga kongresista na balak ni Duterte na humarap sa Quadcom bukas. Bakit sa social media namin kukunin yung confirmation, di ba? I mean, kami naman, sumusulat naman kami officially. Hindi namin ina-announce sa social media na, iniimbitahan namin si dating Pangulo. Sa tingin ko, sinadya yun. Kasi, Sunday pa lang pinag-uusapan na to eh. Kaya nga, yun yung, yung style eh, di ba? And to make it appear na tayo yung umaatras sa ganitong klase ng invitation. Ayon sa Quadcom, hindi nila pwedeng ituloy ang pagdinig bukas para lang kay dating Pangulong Duterte dahil hindi lang daw ito ang imbitadong magsalita. Isa pa, may 3-day rule ang Kamara kung saan kailangang abisuhan ang lahat ng dadalo sa isang pagdinig 3 araw bago ito idaos. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Wala nang makain, wala pang kuryente. Yan po ang pasakit ngayon para sa ilang taga-Aurora dahil sa pinsala na bagyong Nika. At mula sa kasiguran, saksi live si Darlene Cay. Darlene?
Pia, wala pa ring supply ng kuryente dito sa bayan ng Kasiguran sa Aurora. Ilang poste kasi ng kuryente ang natumba at nasira nang tumama rito ang bagyong Nika. Kaya ang mga residenteng walang generator, umaasa na lang sa kandila, gasera o mga ilaw na solar o battery powered. Hirap na hirap daw si Mayan na may 2 maliit na anak na hindi makatulog sa gabi dahil naiinitan. Sabi ni Marjorie, sana raw ay agad maibalik ang supply ng kuryente rito. Ayon sa Kasiguran MDRMO, sinisikap ng Aurelco na maibalik ang supply ng kuryente rito ngayong linggo. Sobrang hirap po, lalo po na po sa amin na may malit pong bata. Sobrang hirap po talaga pag walang kuryente. Sana magkakaroon ng kuryente, gano'n. Matapos ang pagbayo ng malakas na hangin at ulang dala ng bagyong Nika, tumambad sa bayan ng Dilasag sa Aurora ang matinding pinsala mula sa mga nagtumbahang puno hanggang sa nawasak na mga bahay at iba pang istruktura. Sa Dilasag naglandfall ang bagyong Nika kahapon. Nakagano na lang po ako kasi sobrang lakas. Tapos yung kinapitan ko naman po parang aangat siya, gumagalaw. Kaya yun, talagang natakot po talaga ako. Alala ko po kahapon, yung nangyari po, umiiyak nga po ako kahapon na. Yun po kala ko nga, pati yung bahay namin umuuga sa lakas ng hangin. Nagdadasal po ako, sabi ko po, tama na po, sabi ko gano'n. Tungo na po, sabi ko gano'n. Sa takot po. Umapaw rin ang ilog doon kaya na-isolate ang 3 barangay. Mataas pa rin yung level ng tubig at malakas yung agos dito kaya hindi mapuntahan yung barangay Diagyan dito sa munisipalidad ng Dilasag sa Aurora. Pati yung mga motoristang papunta sa Dinapigue, Isabela ay hindi rin makadaan. Pero may mga nanghas pa rin tumawid. Wala na yung takot sa akin kasi mapuntahan ko lang yung mga mahal ko sa buhay sa Dilasag para makumusta ko sila. Wala pong communication, ma'am. Pinipilit po namin makontak sila ngayon. Pero gawa nga po, sabi ko nga po, gawa po ng sila ay isolated pa. No, gawa po ng ilog. No, kahit naman po umaraw po ngayong maghapon ay hindi pa rin po kami makatawid. Abot pa lang sila ng relief tulong kapag medyo umupa na yung tubig, no? Opo, ganun po ang mangyayari. Sa katabing bayan ng Kasiguran, wala nang baha pero matindi rin ang pinsalang iniwan ng bagyo. Pinadapa ng malakas na hangin ng 100 puno ng saging sa taniman na ito. Umiyak ka man, wala rin tayong magawa, talagang bagyo. Aabutin daw ng 4 na taon bago pa tumubo at mamunga ang mga panibagong puno ng saging. Namigay na ng family food pack sa mga apektadong residente. Ang mga tauhan ng LGU nagsasagawa ng clearing operations para alisin ang mga nakahambalang sa kalsada. Pero wala pa rin kuryente sa Kasiguran at Dilasag. Maaring abutin pa raw ng 1 buwan bago magkaroon ng supply ng kuryente sa Dilasag. Maraming poste kasi ng kuryente ang natumba. Pahirapan pa rin ang linya ng komunikasyon. Nananatiling nakaalerto ang probinsya ng Aurora para sa mga paparating pang bagyo. Kailangan lang po yung paghahanda para maiwasan po yung may masabing buhay at saka yung pwede pong ayusin yung mga kabahayan o dapat po wag po nating ipasawalang bahala yung ating po mga tahanan. Dapat po matibay yan. Kung kinakailangan naman po na lumikas ay talagang pinapalikas po namin, inaagapan na po namin. Pia, nagpapatuloy yung assessment o pagtataya ng lokal na pamahalaan para malaman yung kabuang pinsalang idinulot ng bagyong Nika dito sa probinsya ng Aurora. At live mula rito sa Kasiguran, Aurora para sa GMA Integrated News. Ako si Darlene Kayang, inyong saksi. Darlene, naipakita mo doon sa report mo kanina yung mga kababayan natin apektado, yung kabuhayan. At yung isang na-interview mo, nabanggit na 4 na taon bago muling maitayo yung mga puno, yung mga nawasak na buwal na puno. Meron bang inaalok na tulong ang lokal na pamahalaan para sa mga tulad niya na apektado ang kanilang kabuhayan? Kasi yung nakita natin ng bagyong Christine, ang hinihingi ng tulong ay pati para doon sa kanilang kabuhayan.
Tama ka dyan, Pia. Talagang nananawagan ng tulong yung mga residente dito na lubhang naapektuhan ng bagyo. Sa ngayon, nang ipinamimigay pa lang ay mga family food packs sa mga apektadong residente sa mga bayan ng Dilasag, pati na rin sa Kasiguran. Pero isa na rin sa pinag-uusapan ngayon ay yung cash assistance na ibibigay sa kanila. Nananawagan din yung mayor ng Dilasag doon sa mga gustong mag-donate sa mga apektadong residente na imbes na food packs na mayroon na sila sa ngayon, ang i-donate na lang ay yung mga materyales na pwedeng gamitin para kumpunihin nila yung kanilang mga nasirang bahay, Pia. Alright, maraming salamat, Darlene Kai. Mga kapuso, mula po noong bagyong Christine, linggo-linggo ay may bagong bagyong binabantayan sa Philippine Area of Responsibility. At lahat po ng yan, pati na ang dalawang bagyong inaasahang magkakaroon ng epekto sa bansa, puro norte ang tinutumbok. Kung bakit, alamin sa live na pagsaksi ni Nico Wahe. Nico? Pia, ang kawalan ng hanging amihan ang dahilan daw kung bakit puro norte ang tumbok ng mga pumapasok na bagyo sa bansa ngayon. Delayed daw yung pagpasok ng hanging amihan at ito na rin daw yung pinakamahabang delay na naitala ng Pag-asa mula nang simulan nilang i-record ito noong 2015. Unang pumasok sa buwan ng Oktubre ang bagyong Christine. Tinahak nito ang Northern Luzon at naglandfall sa Isabela. Sumunod ang bagyong Leon na pumasok sa Philippine Area of Responsibility ilang araw pagkaalis ng bagyong Christine. Pareho ang dinaanan, Northern Luzon. Unang linggo ng Nobyembre, heto naman ang bagyong si Marce. Noong November 9, nabuo ang bagyong Nika. Saglit pa nito nakasabay kanina sa loob ng PAR ang bagyong Ophel na northern part din ang tinutumbok. Binabantayan pa ng Pag-asa ang bagyo sa labas ng PAR na tatawagin Pepito kapag nasa PAR na. Ang dahilan ng sunod-sunod na mga bagyo, yan po ay embedded sa tinatawag na Intertropical Convergence Zone. So yung ITC set po kasi ay series siya ng low pressure area na nag-o-oscillate yan north to south ng ating bansa. So sa ngayon, yan po yung nagiging breeding places ng ating mga bagyo. Kaya nakikita natin yung ating mga bagyo ay sunod-sunod. may malaking epekto rin daw sa bansa ang nararanasang La Nina-like condition. Ayon sa Pag-asa, ito ang dahilan kung bakit malalakas ang bagyong dumating sa atin. Yung La Nina kasi, ibig sabihin lang nun, may unusual cooling dun sa malayo sa atin, sa Dagat Pasipiko. Pero may unusual warming dun sa Dagat Pasipiko na malapit sa atin. Kaya ang napapansin natin, mas nagiging typhoon at super typhoon category yung mga bagyo dahil sobrang init ng temperatura ng Dagat Pasipiko na malapit sa atin. So very favorable siya para mag-intensify itong mga bagyo natin. Nangyari na raw ang ganitong kaparehong senaryo noong November 2008 kung kailan umiiral din ang La Nina. 4 na bagyo rin ang pumasok sa bansa sa loob lamang ng 1 linggo na sa timog na bahagi ng bansa tumama. Ganon din October 2016. Ang kaibahan ngayong taon, wala pa raw kasi ang hanging amihan. Kapag nagkaroon na kasi tayo ng amihan, ito yung magiging factor na magpapabago ng track ng ating bagyo na posibleng mas bababa siya, yung mga track ng ating bagyo, kapag naandyan na or fully established yung amihan. Ito na raw ang pinaka-late na pagdating ng amihan mula nang sinimulang i-record ng Pag-asa noong 2015. Pero ayon sa Pag-asa, malapit naman na ang pagdating ng hanging amihan. Galing tayo kasi sa yung galing tayo sa El Nino, and then ngayon nagkakaroon tayo ng La Nina, and also may mga tinatawag na mga intra-seasonal variability. So ang tinitingnan natin hindi lang yung day-to-day weather. Sa kabila ng sunod-sunod na bagyo, ang trend daw ngayon ay mas mababa ang bilang ng mga pumapasok na bagyo sa bansa. Pero nakababahala, Yung bilang ng mga bagyo na mas nagiging intense, nagiging typhoon at super typhoon category, yun yung increasing ang trend. Pia, ayon sa Pag-asa, 1 hanggang 2 bagyo pang inaasahang papasok sa bansa ngayong taon pagkatapos nitong bagyong Pepito. Live mula rito sa Pag-asa para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, wala ng bagyong Nika pero panibago mga bagyo ang dapat paghandaan. Una riyan ang bagyong Ophel na nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility at posibleng lalo pang lumakas bago lumapit sa lupa. Sa latest forecast track ng Pag-asa, posible itong tumama sa east coast ng Cagayan o Isabela, Huwebes ng hapon o gabi. Sa ngayon, wala pa nakataas na wind signal pero may heavy rainfall outlook na ang Pag-asa sa ilang bahagi ng Northern Luzon.
Simula bukas na hapon, posible ang heavy to intense rain sa Isabela at katamtaman hanggang malalakas naman sa Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province at Aurora. Base naman sa datos ng Metro Weather, posible rin ang kalat-kalat na ulan sa iba pang bahagi ng Luzon, Western Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, posible rin ang localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Samantala, may isa pang bagyo na pwedeng sumunod sa bagyong Ophel at yan ang bagyong may international name na Manny na kapag pumasok sa PAR ay tatawaging bagyong Pepito. Arestado sa Quezon City ang isang Pinay dahil umano sa pang-aabuso sa sariling mga anak kasabot ang asawang German. Saksi, si John Consulta, exclusive. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you. Walang kawala ang babaeng yan nang makorner ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa Quezon City. Ang narestong babae, 57 anyos na Pilipina na isa ng German citizen. Ayon sa Bureau of Immigration, may Interpol Red Notice laban sa kanya dahil sa pang-aabuso raw niya at ng asawang Aliman sa sarili nilang mga anak na babae. From 5 years old and 8 years old nung kanilang mga anak ay doon nag-umpisa yung mga pang-aabuso na ginawa nila. Sinasabi pa doon na ito ay binivideo pa nila. Mismo mga anak umano nila ang nagsumbong sa otoridad, kaya naaresto sa Germany ang kanilang ama, habang ang kanilang ina tumakbo rito sa Pilipinas at nagtago hanggang sa tuluyang mahuli. Isa to sa mga tinututukan natin na mga cases, lalo na ng mga fugitives dito sa atin, na involved sa sexual offenses. Kasi iniiwasan natin na may mabiktima rin sila dito. At kailangan niya rin mapanagutan yung mga kasalanan niya sa Germany. Ide-deport pabalik sa Germany ang suspect na wala pa ring pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mahigit kalahati na ang naubos sa pondong inilaan ng gobyerno ngayong taon para sa pagtugon sa mga kalamidad at sakuna. Sa gitna yan, naghahanda ulit ang mga sinalantang lugar sa pagdating naman ng bagyong Ophel. Saksi, si James Agustin. Kasamang bumagsak ang bahay na ito nang bumigay ang lupa malapit sa ilog, sa Bagao, Cagayan. Walang tao sa loob dahil nasa Tuguegarao City noon ang may-ari ng bahay. Sa taas naman ng baha sa Tuguegarao City, halos bubong na lang ng ilang bahay ang matatanaw. Nagbabangka ang mga residente para mag-uwi ng gamit at pagkain. Halos 1,000 pamilyang nasa evacuation centers. Kahit humupa raw ang baha, hindi mo na sila pauuwiin bilang paghahanda naman sa bagyong Ophel. Malawak at mataas din ang baha sa Ilagan City sa Isabela. Kaya ang ilang residente umakyat na sa bubong ng kanilang mga bahay. Sa Santiago City, bukod sa baha, iniinda ng mga residente ang pagkasira ng kanilang mga bahay. Si Mang Amado natanggalan ng yero ang bahay. Nung mga bandang 2:00 po, sir, biglang lumakas yung hangin. Yan, kaya nga po ganyan ang nangyari. Natanggalan din ng bubong at nasira ang iba pang establishmento. Sa bayan ng Etiague, abala na sa pagsasaayos ng nasira nilang bubong ng ilang residente. Kabilang sa mga nawasak ang bahay ni na Aling Leticia. Sana nga po may makapansin sa amin at makatulong po. 3 tulay pa ang hindi madaanan sa Etiague. Kabilang na ang patungo sa bayan ng San Isidro. Ito yung bahagi ng kalsada na patungo doon sa Pogo Bridge, pero dahil umapaw yung ilog, hindi na ito madaanan ng mga residente at motorista. Naghahanda na rin ang mga otoridad para sa paparating na panibagong bagyo. I-replenish po yung mga goods na naka-strategic plan po kasi kami bawat naka-cluster po. Bawat cluster, dun sa ibig ko sabihin, sa may region side, meron pong preposition goods po doon, pati responders. Dun sa forest, meron din po. Sinira ng bahang mga taniman ng palay at mais sa bayan ng Tumawini. Nagpapakawala rin ng tubig ang Abuklaw, Binga at San Roque Dam. Mananatili rin bukas ang mga gate ng Magat Dam sa gitna ng banta ng bagyong Ophel at bagyong inaasahang magiging tropical cyclone Pepito ayon sa Pag-asa. Ang mga sinalanta ng bagyong Nika, tinutumbok din ngayon ng bagyong Ophel. Halos pareho ng lakas sa magkakasunod ng mga bagyo na nagpapahirap daw sa pagresponde ng gobyerno. I don't remember seeing this many typhoons of this strength
Maaari yung isang malakas, tapos may susunod na isa, may hangin ng konti. Pero hindi yung sunod-sunod na malakas. Dagdag pang alalahanin ng pondo. Nitong nakaraang linggo lang, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na paubos na ang Quick Response Fund ng gobyerno. Pero wag daw mag-alala dahil muli itong popondohan. Historically, as early as October, sometimes September, yung calamity fund ng national at ng mga local na uubos na siya. Pero lagi may pagkukunan ng pondo ang gobyerno at mayroon tayong assurance mula kay DBM na mayroon tayong sapat na pondo para sa mga susunod na kalamidad bago sa katapusan hanggang sa katapusan ng Disyembre ito. Batay sa datos ng Department of Budget and Management, as of October 24, nasa 30 billion ng Quick Response Fund na nakalaan na sa iba't ibang mga ahensya tumutugon sa kalamidad tulad ng DSWD, DILG, DPWH at DOTR. Humigit kalahati ang nagamit na dyan. Pero nariyan daw ang National Disaster Risk Reduction Management Fund para punuan ng QRF. Nariyan pa ang Contingent Fund, ang Program Appropriations at Local Government Support Fund. Para sa GMA Integrated News, James Agustin ang inyong saksi. Nahulog na container mula sa isang trailer truck humambalang sa Anda Circle sa Maynila. Patagilid na nahulog ang container na tumama sa isa pang truck. Ayon sa driver ng trailer truck, may iniwasan siyang motorsiklo pero tumama ang truck sa bato. Natanggal daw ang lock ng container kaya ito nahulog. Ayon sa Manila Traffic and Parking Bureau, pananagutan umano ng driver ang pagkakatanggal ng lock at pasok ito sa reckless driving. Habang nakahambalang ang truck sa kalsada, bumigat ang trapiko lalo ng rush hour. Mag-aalas 6 ng gabi na alis ang naksidenteng truck. 4, arestado matapos mahulian umano ng 1.5 million pesos na halaga ng shabu sa Parañaque. Nahuli ang mga suspects sa pinaniniwalaang drug den ng grupo. Na-recover din sa kanila ang 9mm na baril, magazine at mga bala. Inaalam ng Southern Police District kung dating miyembro ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines ang isa sa mga arestado. Wala pang pahayag ang mga suspect. Meralco, may halos 43 centavos kada kilowatt-hour na dagdag singil ngayong Nobyembre. Katumbas yan na mahigit 85 pesos na dagdag sa electric bill ng kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours. Ayon sa Meralco, bukod sa tumaas na demand, humina ang piso na nakakaapekto sa singil ng mga power producer pati sa liquefied natural gas terminal fee at mga buwis at iba pang mga bayarin. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Pinara at tinakitan ang sasakyan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA matapos po itong dumaan sa EDSA busway. Ang sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR, peke ang lisensya ng driver at walang dalang rehistro ng sasakyan. Natikitan din ang convoy nitong motorsiklo na pagmamay-ari raw ng PDEA. Depensa ng driver, dumaan sila sa busway dahil bahagi umano sila ng operasyon. Ipinasa na ang kaso sa Land Transportation Office para mag-issue ng show cause order laban sa driver at mga kasamahan nito. Magsasagawa ng investigasyon ang PDEA at tiniyak na pananagutin ang mga lumabag. Kinumpirma ni Tom Rodriguez na isa na siyang ama. Pinakilala niya ang kanyang 4-month-old son na si Corbin sa pamamagitan ng cute sketches. Ito raw muna ang ilalabas niya para sa privacy ng kanyang mag-ina na hindi taga-showbiz at nasa Amerika ngayon. Ayon kay Tom, ang anak niya ang kanyang greatest source of inspiration. At pinaplano na raw nila kung paano at saan sila magsasettle down para mabuo ang kanilang pamilya. I know I can be a great example for him, so that's what I strive for. Strive to be a good person. Pag nadapa tayo, you keep going back up, dust your knees, try to live a righteous life pa rin. You know, we all make mistakes, but we keep moving forward. Salamat sa iyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.